pakiramdam ni Ana ay tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo nang basahin ni Dr. Salcedo ang resulta ng kanyang lab test. Nagpa-check siya sa ospital na ito na siya ring pinagtatrabahuhan niya bilang nurse dahil sa mga hindi magandang nararamdaman. Ang madalas na pagkahilo at panghihina, ang mga maliit na pasang nakikita niya sa kanyang katawan. Hindi nga nagkamali ang kanyang hinala. Grabe ang kanyang sakit. Dok, parang gustong maiyak ng babae. Well, hindi pa rin ganun ka-conclusive ang result. Gusto kong ang bone marrow ang makunan at ma-examine. Kailangan makatiyak tayo kung... Leukemia? Paano ang mga anak ko? Paano si Daniel? Higit sa sarili niya ang pagtatanong na iyon kaysa sa kaharap na doktor. Ana? Dok, huwag ninyo sabihing may pag-asa pa akong gumaling. Oo, mapapahaba ang buhay ko. Pero sa huli may iiwan ko rin sila. Iha, may mga case na nagre-regress at... Dok, aminin na nating milagro na lamang talaga makakapagligtas sa akin. Naguunahang naglandas sa kanyang mga pisngi ang mga luha ng kawalang pag-asa. Kung ganon, Ana, may pag-asa. Kahit ano pa, may malaking pag-asa. Kung hihingi natin sa Panginoon ang milagrong yon, gagaling ka. Walang imposible sa Diyos. Naniniwala ka ba? Humihikbi na si Ana. Naunahan siya ng habag sa sarili at sa pamilyang maaaring maiwan na nga. Ang findings ay mula sa tao, sa mga aparatong gawa ng tao. Kung ipahihintulot ni Lord, ay mawawala ang sakit mo. Kumapit ka sa Kanya at humingi ng awa. Doktor, tulungan niyo ako. Alang-alang sa pamilya ko. Pagsusumamon nito sa doktor. Kaya nga ako narito. Pero get another opinion, Iha. A second and third pa. Pero una sa lahat, magdasal ka. Manalangin ka sa Kanya na ipagkaloob sa iyo ang milagrong kailangan mo. Dok, anong gagawin ko? Kailangan mo-confine ka kaagad. Kailangan mong masalinan ng dugo para mawala ang patuloy mong panghihina at hilo. Mabilis kasing ma-overpower ang red blood cells mo. Anong doktor? Napahawak si Ana sa kamay ni Dr. Salcedo. Ayoko sanang malaman ni Daniel ito, Dok. Sooner or later ay malalaman din niya. Bakit hindi pa ngayon? May moral support ka at ang kanyang pagmamahal. Makakaginhawa yun sa'yo, Iha. Mag-aalala siya, Dok. Kung sakaling gumaling ako nang hindi na niya alam ang sakit ko, nabawas na natin ang labis na pag-aalala sa kanya. Ikaw ang bahala. Mag-isip ka kung anong sasabihin mo sa kanya. Pero gusto ko'y huwag ka nang umuwi ngayon. Dok, bukas na. Kakausapin ko muna siya ngayong gabi. Kahit paano'y gusto kong maihanda rin siya sa maaaring maging resulta ng further examinations. Magpapahanda na ako ng room para sa'yo. At least 5 days ka rito. Salamat po, Dr. Salcedo. Magpapaalam na ako. Pinipigil ni Ana ang pangangalog ng buong katawan. Pakiramdam niya'y nawala na siya ng mga buto at sa isang pagkakamali sa paghakbang ay mabubuwal siya. Nangabay siya sa wall ng hospital corridor hanggang sa makarating siya sa labas. Nakiusap sa guard na ikuha siya ng taxi para makauwi. Sinalubong siya ng kasambahay nilang si Kleng na tanging nakakaalam na nagpa-check up siya. Ma'am, anong sabi ng doktor? Ano raw ang sakit ninyo? Bakit maghapon na kayo roon? Nag-aalala at sunod-sunod na tanong nito. Bigla nakaramdam ng habag sa sarili si Ana. Ngayon niya naintindihan ang sinabi ng doktor. Kailangan niya ng kaagapay ng magbibigay ng moral support at pagpaparamdam ng pagmamahal at pagkalinga sa kanya. At ang unang nagparamdam niyon ay si Kleng na hindi naman niya kaano-ano. Kleng! Saka umiiyak na yumakap dito. Ma'am, bakit po? Nasa tinig ang labis na pag-aalala at pagmamahal. Leukemia, Kleng. Bukas ay magpapakonfine ako. Pagtatapat niya, nanlaki ang mga mata nito, saglit na hindi nakapagsalita. Alam na ho ni Sir. Anito na makabawi.
Bukod sa amin ni Dr. Salcedo, ay ikaw lamang ang pinagsabihan ko. Kahit ang mga magulang ko ay ayaw kong malaman nila. Sana'y maging lihim natin ito. Pero ma'am, anong sasabihin ninyo kay Sir at sa mga bata? Bakit kailangan magpa-confine kayo? Hospital rest, kahit ano. Ipapahinga ang katawan at puso. Pero hindi ang tunay kong kalagayan. Tulungan mo ako magpalit ng damit. Hanggang ngayon ay nanginginig pa ang buong katawan dahil sa nalaman ko. Magpahinga kayo at ako nang bahala sa lahat. Dinukot ni Ana sa kanyang bag ang gamot na pampatulog na bigay ni Dr. Salcedo. Hiningi niya iyon para siya makalimot at huwag mag-isip kahit ilang oras na lang. Naririnig niya ang naguunahang mga yabag ng dalawang anak at nakapikit na si Ana. Pansamantalang relief iyon sa takot na ayaw nang umalis sa kanyang puso. Nang magmulat si Ana ay tahimik na tahimik ang buong bahay. Bahagya nang makarating sa kanya ang ingay sa labas ng bakuran na may kalayuan naman sa kalye at mga kapitbahay. Nakiramdam siya. Wala kahit anong ingay sa loob. Tulog na marahil ang mga bata. Wala pa si Daniel. Dahil wala pa ang attache case nito sa desk nito sa may tabi ng pinto. Tinanaw niya ang wall clock. Pasado 9:00 na. Kinuha niya ang cellphone sa side table. May text doon si Daniel. Malilate daw ito na uwi dahil may bigla ang board meeting sa kumpanya nila. Bumangon siya. Masigla na ang kanyang pakiramdam. Nakabuti ang mahigit 5 oras niyang pagkatulog. Nakaramdam siya ng pagkalam ng tiyan. Kakain siya kahit kaunti. Ma'am, gising na kayo? Nabungaran niya si Kleng sa sala. May hawak na pocketbook. Tumayo ito at sinalubong si Ana para akayin. Huwag, Kleng. Malakas ang pakiramdam ko. Pero nagugutom ako. Padaing nitong wika. Initin ko ang ulam. Ipaghahanda ko na kayo. Nagpauna na itong pumasok sa kusina. Kakaupo pa lang ni Ana sa pagkainan na magsimulang sumakit ang kanyang ulo. Mas matindi kaysa ng nakaraang mga araw. Halos mapaduwal siya. Sapo ang tiyan, tutop ang bibig na tumayo siya. Pasuray na nagbalik sa sala. Hindi pansin ang pagtawag ni Kleng na nag-aalala. Bumukas ang pinto. Nakabungad si Daniel. Nakita niya ang anyo ng kabiyak. Ana, bakit? Saka mabilis na dinaluhan ng kabiyak. Daniel, walang anuman ito. Sagot ni Ana na nagpipilit ng umiti at mag-anyong walang nararamdaman. Wala. Hayanat, nanlalamig ka pero pinagpapawisan. Dadaling kita sa ospital. Hindi na kailangan, Daniel. Galing na ako doon kanina. Halika na, tayo na sa kwarto. Mahigpit na kumapit kay Daniel. Inakay siya ni Daniel hanggang sa kama at inhiga. Pilit na ngumiti siya sa asawa na mukha pa rin nag-aalala. Kailangan ko magpa-confine, Daniel, sabi ni Dr. Salcedo. Kahit 5 araw lang. May ulcer daw ako sa tiyan. Kailangan daw ng blood transfusion. Ana, are you sure yun lang ang problema? Oo naman. Bakit kailangan ko magkaila sa'yo? Bukas gusto niyang pumasok na ako. Para mas madali raw maghilom ang sugat ko sa tiyan. Tugon niya. Kaya ka raw namumutla ganon. At nangihina, sumasakit ang ulo. Bakit biglang-bigla? Bakit ngayon mo lang naramdaman? Baka may inililihim ka. Hindi pa rin kumbensido si Daniel. Ngumiti si Ana, kinabig sa leeg ang asawa at hinagkan. Saka yumakap siya ng mahigpit dito. Gusto niyang umiyak at idaing na mas malala ang kanyang sakit. Hindi magtatagal ay iiwanan niya ang asawa at mga anak. Gusto niyang umiyak ng umiyak sa dibdib nito. Para kahit paano ay maibsan ang kanyang takot. Pero hindi niya magawa. Ayaw niyang bigyan ng labis na alalahanin pa si Daniel. Ganoon niya kamahal ang kanyang asawa. Okay, bukas ay ako ang maghahatid sa'yo. Kakausapin ko tuloy si Dr. Salcedo para maintindihan ko ang lahat sa sakit mo. Ikaw ang bahala. Hinalikan niya si Daniel ng mabilis sa labi.
Sumubsob siya sa dibdib nito. Matulog na tayo, inaantok na ako. Maagang nagbangon si Ana kinabukasan. Ma'am, naunahan ninyo ko, sorry po. Ani Kleng. Napaaga lang ako't ginagawa ko itong listahan para sa'yo. Bahala ka na. Pagkulo ng tubig ay pagtimpla mo ko ng kape. Mag-eempake lamang ng mga dadalhin sa ospital. Si ma'am, parang walang anuman ang... Nangilid ang luha ng kasambahay at sumigok pa. Kleng, ano ba? Kailangan maging matapang ka rin. Ang dalawang bata sa iyo ko rin hahabilin. Malumanay na sabi ni Ana. Ma'am, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kleng, sa pag-alis ko pa lamang ang bilin kong ito. Sa loob pa lamang ng 5 araw na ilalagi ko sa ospital. Ang lihim natin ay hindi pa natin pag-uusapan. Saka tinalikuran ang humihikbipang si Kleng. Himbing na himbing pa si Daniel na magbalik sa kwarto si Ana. Maingat na kinuha ang maliit na maleta sa ilalim ng kama. Walang kalatis na binuksan ang kabinet at pumili ng mga damit na kailangang dalhin. Saka nagtuloy sa banyo, naligo at nagbihis. Tulog pa rin si Daniel. Masuyong pinagmasdan ang kabiyak bago lumabas ng kwarto. Magkakape siya para lumakas ang kanyang pakiramdam. Unti-unti na naman para siyang nauupos na kandila. Sige siya ng paghigop ng kapeng mainit habang naghahain si Kleng ng almusal. Isang katamtamang laking kwarto ang itinalaga para kay Ana. Nakapalibot na sa kanya ang mga co-nurses. Anong oras ba darating si Dr. Salcedo, Ana? Tanong ni Daniel. Nagra-round pa yon. Ang mabuti pa'y pumasok ka na. Wala ka nang ipag-aalala rito. Naritong lahat ang masisipag mag-alaga sa akin. Aba, daig ko pang milyonarya sa dami ng nag-aalok na special nurse ko. Nagtawanan ang mga 10 nurses na naroon. Swerte mo, Ana. Dito sa floor na ito ako assigned at kasama ka sa mga rooms ko. Natural na espesyal ang pag-aalaga ko sa'yo basta may special ding merienda. Ako nang bahala doon. Basta mapaglabas nila ay naghilom na ang sugat sa tiyan niya. Sugat sa tiyan? Tumingin si Nini kay Ana. Diba ang finding ni Dr. Salcedo ay may ulcer ako sa tiyan kaya kailangan ako masalinan ng dugo. Titig na titig si Ana sa co-nurse. Nakita niyang naunawaan naman agad nito na inililihim niya sa asawa ang tunay na sakit. Ay, oo nga pala. Nalito ko. Kasi ang nasa isip ko ay ibang pasyente na iba rin ang sakit. Saka humalakhak para pagtakpan ang kamuntik na niyang pagbuko kay Ana. Nang umaga ring iyon ay nilagyan ng 1,000 sisi ng dugo si Ana. Marami rin siyang mga gamot na iinumin. Walang pagkakataong mag-isip si Ana. Lahat yata ng kanyang gamot ay may pampatulog. Na maghapong iyon ay nahimbing siya. Kaunti na lang ang nalalabi sa dugo na magising siya. At naroon na si Daniel. Daniel, nakausap mo si Doc? Hindi nga eh. Kaalis lang daw nang dumating ako. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hinalikan kita pero hindi mo na malayan. Talagang pinagpapahinga ako. Ang tulog kasi magaling magpagaling sa anumang karamdaman ng tao. Huwag lang sobra at nakakamanas. Napatawa siya. Pero talagang maganda na ang kanyang pakiramdam. Nagpapalagay ako ng extra bed, love. Dito ako matutulog ngayon. At sa susunod na mga gabi para mabantayan kita. Huwag na. Malakas ako sa mga nurse dito at mas magaling silang bantay kaysa sayo. Umuwi ka na't walang kasamang mga bata. Love, hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko. Hindi ako mapapalagay. Hindi ako makakatulog. Hindi sila pababayaan ni Kleng. Tatawag na lang ako lagi sa kanila. Samo ni Daniel. Wala lang siya sa tabi ay parang kulang na ang buhay ni Daniel. Paano pa kung wala na siya? Kailangang masanay si Daniel at ang mga bata na wala siya. Kailangang maging matatag siya. I'm sorry, Daniel. Ako naman ang di mapapalagay kung sa kasambahay lamang iaasa mga bata kong gabi. Kung gusto mong mapanatag ako't gumaling. Pero... Huwag kang parang bata.
May responsibilidad ka rin sa kanila. Walang nagawa si Daniel kung hindi ang pumayag. Hindi makaalis-alis. Paulit-ulit na nagpapaalam sa kanya'y hindi naman tumatayo sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Daniel, gabi na. Baka hindi pa tulog si Danica. Saka lamang ito napasunod. Ikatlong araw ni Ana sa ospital. Nagising siyang parang pagod na pagod. Ganoong wala naman siyang ginagawa kung hindi ang matulog, kumain at sa pagitan ay uminom ng maraming gamot. Good morning, Ana. Oh, bakit para kang hinang-hina? Si Celia, nurse na pang umaga. Ang pangit ng pakiramdam ko, parang napapagod akong hindi ko maintindihan. Kinuha ni Celia ang chart ni Ana, binasa at ngumiti. Baka dahil sa pagdaragdag ng dosage na antibiotic mo, alam mo naman na may ganong epekto yon. Pwede ring may ibang dahilan bakit dinagdagan ng dosage ko. Ano ka ba, Ana? Relax. Ang isipin mo'y gumaling. Hindi ang naghihinala ka ng kung ano-ano. Natatawang sabi ni Celia. Isinubo ang thermometer sa bibig ng pasyente pagkatapos punasan ito ng bulak na basa ng alkohol at saka kinunan ng blood pressure. Si Ana na ang bumasa ng kanyang temperatura. May sinat ako, Celia. Anong BP ko? Medyo mababa, 90/60. Nariyan na ba si Doc? Tanong niya. Kanina pa, nagsimulang mag-round sa kabilang dulo. Sa mga ward, parating na yon. Tugon ng nurse. Celia, hindi ako bumubuti, di ba? Sa kabila ng transfusion at mga gamot. Gaga. Putol ni Celia sa sasabihin niya. Kung ano-anong iniisip mo, hintayin mo si Doc. Saka nagmamadaling umalis. Hindi nga nagtagal at dumating si Dr. Salcedo. Doc, kanina ko pa kayo hinihintay. Nag-round ako, Iha. Walang kibong tinunghayan ang report na nakasulat doon. Doc, untad ni Ana. Bumabalik ang pangit na pakiramdam ko. Bumuti lang nung masalinan ako ng dugo. Doc, nadadaig na ng white blood ang red blood cells ko. Bali wala ang mga gamot at transfusion. May katiyakan ang kanyang sinabi, hindi pagtatanong. Bumuntong hininga si Dr. Salcedo. Ibinalik sa lalagyan ang chart sa kahinarap si Ana. Yan ang hirap sa pasyenteng may alam na sa medisina. Pailing na sabi ni Dr. Salcedo. Hindi pwedeng pagsinungalingan. Palagay ko hindi ka makakalabas sa loob ng 5 araw. Ayaw mag-function ng... Lumalala ako ganun. Maaaring may taning na ako. Putol ng babae sa doktor. Wala akong sinasabing ganon. Kailangang mamonitor ang epekto ng mga gamot na inilagay sa'yo. Ang mga kombinasyon ng mga gamot para mapigil ang pagdami ng puting dugo. Sa sandaling mahit ang tamang mga gamot, plus transfusion, ay maaaring mag-regress ka. At alam mo na kung ano yon. Hindi na to maaaring ilihim pa kay Daniel. Mag-asawa kayo. Kailangang magkaramay kayo sa hirap at ginhawa. Ngayon mo siya lalong kailangan, Ana. Nangilid ang luha ni Ana. Dok, paano kung mamatay ako? Paano ang mga anak ko? Ang mga bata? Ang patalim, habang nakaamba sa'yo, ay lalong mararamdaman mo ang sakit. Pero sa sandaling nasugatan ka na at bumaon na sa'yo, ay matitiis mo, kahit anong hapdi. Matalinghagang sabi ng doktor. Masakit, Dok. Nasasaktan ako ngayon pa lamang. Paano na nga ba sila? Umiiyak na si Ana. Paano? Ana, magpapatuloy pa rin ang kanilang buhay. Magsisikap silang makalimot. Hindi dahil nawala ka na sa kanila ay titigil na rin ang kanilang buhay. Alam mong magpapatuloy pa rin yon. Ang Diyos lamang ang maaring makapagsabi kung ano ang magiging buhay nila pag wala ka na. Pero bakit yan ang iisipin natin? Ang dapat ay kung paano ka maaring mapagaling. At malaking role ang gagampanan ni Daniel para sa'yo. Dok, paparito siya mamayang gabi. Pwede bang tulungan ninyo akong sabihin sa kanya ang balitang ito? Darating ako, Ana. Alang-alang sa iyong pakiusap. Leukemia? Diyos ko. Hindi.
Hindi ikaw, love. Hindi makapaniwala si Daniel sa narinig na ipinagtapat ni Dr. Salcedo. Binalingan niya si Ana. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi na makapagsalita si Ana. Pahagulgol na yumakap sa kanyang asawa. Nakalulunos na pag-iyak. Kahit si Dr. Salcedo na sanay na sa ganoong tanawin ay hindi napigil na di matangay ng lungkot. Doktor, gawin ninyo ang lahat. Kahit mangutang ako, kahit ipagbili kong lahat ang naipundar namin, gumaling lamang ang asawa ko. Sumasamang pakiusap ni Daniel. Ayoko pang mamatay. Ayokong iwan kayo ng mga bata, Daniel. Huwag mo akong pababayaan. Nagagaling ka. Hindi ka mawawala sa amin ng mga anak mo. Huwag ka nang umiyak. Baka lalong makasama sa'yo. Hinagod-hagod niya ang likod ng asawa. Pumasok ang isang nurse. Ana, iinom ka na ng gamot mo. O itong tubig. Iniabot niya kay Daniel ang munting plastic cup na lalagyan ng 3 iba't ibang tableta. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin dito ang lahat para sa'yo. May medical conference na gagawin dito sa atin. Darating si Dr. Ernest McDoval, espesyalista sa sakit mo. Sisikapin kong makausap siya. Ani Dr. Salcedo. Salamat, Doktor. Kayo na pong bahala sa amin. Samahan natin ang dasal, Daniel. Nang maiwan sila'y saka lamang umiyak si Daniel. Kanina pa niya tinitimpe ang mga luhang iyon. Nagmamadali siyang tumalikod. Nagpunta sa banyo. Ayaw niyang makita ni Ana ang kanyang pagluha. Dapat siyang maging matatag alang-alang kay Ana at para sa mga anak nila. Nang lumabas si Daniel mula sa banyo ay nakangiti na siya. Wala na ang mga luha. Daniel, matutulog na ako. Huwag kang aalis sa tabi ko ha. Huwag mo kong iiwan. Kahit ngayon lang. Hindi ako aalis. Sige na, matulog ka na at magpahinga. Ginagap niya ang kamay ng asawa at hinalikan. Daniel, naalala mo nung nanliligaw ka pa lang sa akin? Tuwing pupunta ka sa amin ay pinandidilatan ka ng mama? Oo nga, ayaw nila sa akin nun. Hindi ikaw ang ayaw nila. Ang inaayawan nila ay ang pangyayaring mawawala ako sa kanila sa sandaling gustuhin kita. Alam mo ba yun? Paliwanag ng babae. Pero wala silang nagawa. Nagmamahalan tayo noon. Ngayon, at habang buhay, Ana. Till death do us part, Daniela. Mahina, madamdaming sagot ni Ana. Hindi ka mamamatay. Hihingin ko sa Diyos. Alam kong papayag siya, Ana. Maniwala ka. Pigil nila pareho ang pag-iyak. Ganyan din ang hinihiling ko. Pero kung kalooban niya, ipagpasalamat na lang natin na nabuo tayong isang maligayang pamilya. Magpahinga ka na. Naaalala ko noon, patuloy ni Ana. Pag may pagkakataon ay palihim tayong nagdi-date. Minsan ay nahuli tayo ni Arya. Takot na takot ka. Wala kang tiwala sa half-sister mong yon. Iniisip mong magsusumbong. Napangiti si Ana. Sumagi sa isip niya ang pangyayaring iyon. Muntik na siyang himatayin nang sa paglabas nila sa sinihan ay papasok naman si Arya at ang 3 kaklase nito. Hindi siya binati ni Arya. Parang hindi nakita. Hahabulin sana niya pero pinigil na siya ni Daniel. Pero ang pangyayaring iyon ang naglapit sa kanila ng dalagang anak ng kanyang Uncle Matthew. Ang lalaking ipinalit ng kanyang mama sa kanyang papa na namatay nang siya ay 9 anyos pa lamang. Tandang-tanda pa niya na ninenervyos siyang umuwi. Hinintay niya ang pag-uwi ni Arya. Nang dumating ito'y hinarang niya bago pa makapasok sa bahay. Ate Ana, huwag kang mag-alala. Lihim natin yun. Magkapatid naman tayo, di ba? Kahit iba pa ang mami ko. Arya! Nagbagong bigla ang pagtingin nito. Mahal kita, ate. Idol kita. Alam mo, magtatapos na ako ngayong taong ito sa high school. Gagayahin kita. Nursing din ang kukunin ko para magkasama tayo sa trabaho. Parang batang naglalambing na sabi nito. Nayakap niya si Arya. Umiiyak siya noon. Mula nga ng araw na iyon ay nawala na ang anumang damdaming nakapagitan sa kanila ng kanyang half-sister. Natanggap din niyang isang tunay na kapatid ito.
At mula rin noon, marami silang mga bagay na magkatuwang na nalaman, nag-sharing at ganap na nagmahalan. Ang layo na yata ng inabot ng isip mo, love. Napapangiti ka pa. Untag ni Daniel. Si Arya, Daniel, naaalala kong kapatid ko. Paano ko sasabihin sa kanya? Saka ang mama, kailangan malaman na niya ito. Isang araw ay bigla ko na lamang kayong iiwan. Mahina, pailing na sabi ni Ana. Please, Ana. Huwag kang ganyan. Mahina ka na ba? Sumusuko ka na kaagad sa bantang panganib na may pagkakataon pa naman para labanan? Hindi ako sumusuko, Daniel. Makatotohanan lang. Mabuti nang nakahanda tayo sa labanan. Ito'y laban ko at laban mo. Sana naman ay manalo tayo para kay Dandy at Danica. At sa akin, love. Huwag mo kong kakalimutan. Maaaring mamatay ako kapag nawala ka. Sabi ni Dr. Salcedo, ang buhay ay magpapatuloy. Hindi titigil ang pag-ikot ng mundo dahil lamang sa pagkamatay ng isang mahal. Ikaw, kailangan ka ng ating mga anak at sila, ang mga bata, madaling makalimot sa lungkot pero kailangan nila ang isang matibay na gabay. Ikaw ang gabay na yon, Daniel. Kapag nawala ako, alam mong mas maliit ang pagkakataong lumawig pa ang buhay ko kaysa sa aking kamatayan. Tumulo ang mga luha ni Daniel. Ana. Huwag kang umiyak. Hindi lamang ang mga anak natin ang nangangailangan ng tatag mo. Higit ako. Sa hirap at ginhawa, Daniel. Magkasama, di ba? Tumango si Daniel. Hindi siya makapagsalita. Dahil alam niya baka sumabog na ang pait na tinitimpi niya sa dibdib at mapahugulgol siya sa harap ng kabiyak na humihingi ng katatagan. Daniel, tatawagan natin ngayon si Arya. Gusto kong ako magsabi sa kanya ng pangit na balita. Si Mama, ikaw na magpunta sa kanya. Sabihin mong handa na tayo sa anumang mangyayari. Kinuha ni Daniel ang cellphone. Iniabot sa kanya. Hello, Arya? Oo, ang ate mo. Ate, tamang-tamang timing mo. Katatapos lang ng duty ko. Pauwi na nga ako eh. On graveyard shift ako ngayon. Kamusta? Bakit ka tumawag? Bihira kasi siyang tumawag sa kanyang kapatid. Madalas na ito ang nangangamusta sa kanilang mag-anak. Importante, Arya. Hindi niya matugtungan agad ang sasabihin. Pinaluwag muna ang damdamin. Ate, hulaan mo kung sino nakita ko sa New York last week. Si James Salas. Kinakamusta ka niya? Sabi ko ay happy with your married life with 2 beautiful kids. Sa masayang boses ng kapatid, parang hindi magawang ituloy ni Ana ang sasabihin. Pero inipon niya ang lahat ng lakas ng loob. Arya, I'm dying. May leukemia ako. Natigilan si Arya. Ate! Pagkuway parang kinapos sa paghingang tawag ni Arya sa kapatid. Hindi ka mamamatay. Iyan din ang gusto ko. Nawala na ang tibay ng kanyang dibdib. Ang mama, ano nga? Hindi pa niya alam. Si Daniel ang magsasabi ngayon. Sige na, ipinaalam ko lang sa'yo para handa ka kung sakali. No, ate. Maglilib ako. Uuwi ako ng Pilipinas, pupuntahan kita. Umiiyak na sabi ng dalaga. Sa sinabi nito ay hindi na rin napigilan ni Ana ang mapahagulgol. Ikalimang ulit ng pagsasali ng dugo kay Ana. Naroon pa rin ang pananakit ng kanyang buong katawan. Ang panghihina at paminsan-minsan ay pagkahilo. Nawawala na siya ng pag-asang makalabas pa ng buhay sa ospital na iyon. Nang umagang iyon ay napakababa ng kanyang moral, lalo't paalis na si Daniel para pumasok. Wala pa ang kanyang mama na nangakong magbabantay sa kanya. Bumukas ang pinto. Nakangiting bumungad si Dr. Salcedo. Kasunod ang dalawang kaibigang nurses, sina Nini at Celia na pawang nakangiti. Good news, Ana. Sa wakas ay nakita na namin ang tamang kombinasyon ng mga gamot na pipigil sa pagdami ng white cells mo. Talaga ho, Doc? Maaliwalas na bulalas ni Daniel. Biglang sumigla ang kanyang pakiramdam. May resulta na tayo. Iyon at ang pagsasali ng dugo ay malaking bagay na. Kung ganyan ang ganyan, after a week ay pwede ka na munang umuwi. Muna?
Ibig sabihin kailangan ko ulit bumalik, Dok? Para na namang pinaghinaan siya. Ana, ang sabi ko nga isang breakthrough na yun sa kaso mo. At anong malay natin? Pagkatapos ay masumpungan nating magre-regress ka na. Tama si Doc Love. Magandang simula at balita na yun. Hinaplos ni Daniel ang buhok ng kabiyak. Pasensya na kayo. Nabigla lang ako. Hingi niya ng paumanhen. Naiintindihan namin ang kalagayan mo, Ana. Sambot ni Nini, lumapit sa kaibigan. Isinubo rito ang thermometer at kinukuhang pulse rate. In 1 week's time, Dr. Salcedo, pauuwiin ninyo ko. That's right, Ana. Pero babalik-balik ka rito every after 3 days para sa iyong check-up at chemotherapy. Masaya na ang ngiti ni Ana. Naisip niya kahit paano'y makakauwi na siya. At may pag-asang masugpo ang cancer na sumisira sa kanyang red blood cells. Maliit na Thanksgiving party ang inihanda ni Aling Chona sa tulong ni Kleng nang umuwi si Ana. Kasunod nila'y dumating si Uncle Matthew at may dalang malaking cake at ice cream. Para sa bagong pagsilang mo, Ana. Anito at hinalikan sa pisngi ang anak ng kanyang asawa. Salamat, Uncle. Sana narito si Arya. Sa susunod na buwan ay narito na yon para sa kanyang bakasyon. Hindi lang kasi siya basta makaalis dahil kulang din sa mga nurses. Pahayag ni Aling Chona. Pero tawagan natin para ipaalam ang magandang balita. Tiyak kong matutuwa yun. At ganun nga ang ginawa nila. Tinawagan si Arya at nagkamustahan. Pagkaraan ay masaya silang nagsalo-salo sa masaganang tanghalian. Nagbalik na nga ang dating sigla at kulay ni Ana. Nagpalinis siya ng buong bahay. Nagpapalit ng kurtina. Ang kaunting mga sira sa loob at labas ng bahay ay pinarepair. Nang masiyahan sa ayos ng bahay ay ang hardin niya ang binalingan. Kumuha ng part-time na hardinero at ipinaayos iyon. Kinagabihan, nasa loob sila ng kanilang kwartong mag-asawa at nag-uusap. Sorry at hindi ko na yata maibibigay sa iyong hiling mo noon. Malungkot na sabi ni Ana. Anong hiling? Na maging 3 ating mga anak. Ayoko na, Daniel. Ayokong iwan kita na mas lumaki pa ang responsibilidad mo. Ana, kalimutan mo na yon. At hindi mo kami iiwan. May senyales na ang langit nang gagaling ka. Narito ka na at magtutuloy-tuloy na ang milagrong hiningi natin, di ba? Hindi na sumagot si Ana. Mahigpit na yumakap kay Daniel. Mula nang lumabas siya sa ospital ay hindi sila pumapalya ni Daniel sa pagpunta kay Dr. Salcedo tuwing 3 araw para sa follow-up treatment niya. Tuwang-tuwa ang mabait na doktor sa patuloy na pagbuti ng kanyang pasyente. Matuling nagdaan ng mga linggo. Kahit paano'y napapanatag si Ana. Pero isang araw, tanghali na siyang nagising. Nakapasok na ang kanyang mag-aama. Dahil naiinip ay nanaog siya. May dalang basket at gunting. Kukuha siya ng mga bulaklak sa hardin para sa loob ng bahay. Ngayon ay namimigat na ang mga sanga ng kanyang mga tanim sa dami ng mga bulaklak. Si Kleng naman ay busy sa paglilinis ng bahay. Iba't ibang klase ng bulaklak ang nasa basket. Pagpasok sa sala ay inalis ng kanyang malapad na sombrerong balanggot na ginagamit niya sa paghardin. Tinawag niya si Kleng. Dalhin mo sa akin ng ibang mga vases. Utos niya habang inaayos sa mga bulaklak ng vase na nasa sala. Nang matapos ay tumayo siya. Lumayo para sipatin mula roon kung maganda ang nagawang floral arrangement. Nang makaramdam siya ng biglang pagkahilo, kasabay ng matinding pananakit ng ulo. Napasigaw si Ana. Kasunod ay ang paghandusay niya. Ma'am! Tili ni Kleng. Tumawag ito ng kapitbahay. Isinakay nila si Ana sa taxi at dinala sa ospital. Doon na niya tinawagan si Daniel at Aling Chona. Inasikaso agad ng mga nurses at ni Dr. Salcedo ang pasyente. Nasa ICU na ito at nalapatan na ng lunas nang dumating si Daniel at ang mama ni Ana. Dok, kumusta na siya? Daniel, ina-examine pa namin ang kanyang dugo. Ginagawa na namin ang nararapat na lunas para sa ngayon. Kung kailangan ng direct transfusion, magkatipo kami ng anak ko. Type A. Ani Aling Chona. Kakailanganin natin yan. Dahil na kayo.
Kailangan may examine kayo para makatiyak kung pwede kayo makuna ng sapat para sa kanya. Sinalinan ng dugo si Ana. Kahit paano'y nag-stabilize ang babae. Pagkaraan ng 4 na araw, nagising si Ana. Nasa tabi nito si Daniel. Nagdasal ako, Daniel. Nakiusap ako. Ang sabi ko'y wag muna ngayon. Mahinang sabi ng babae. Ana, magpahinga ka. Hindi malaman ni Daniel ang sasagot. Marami akong ipagbibilin sa'yo, pero pagod na nga ako. Mamaya pagkagising ko'y marami tayong pag-uusapan. Saka pumikit na, tulog na si Ana. Lalabas sana si Daniel para manigarilyo nang humahangos na masalubong si Arya. Mula airport ay dumiretso kaagad ito sa ospital. Kuya, kamusta ang ate ko? Arya? Gulat na sambit ng lalaki sa hipag. Ngunit saglit lang nagpauna agad si Daniel sa pagpasok sa kwarto para makita ng dalaga ang kapatid. Lumapit agad si Arya kay Ana. Napapaiyak na pinagmasdan ng nakahiga. Maputla pa rin siya. Naluluhang sabi ng dalaga. Dapat ay next week pa ako makakauwi. Kaya lang itinawag sa akin ni Papa na isinugod ulit si ate sa ospital. Nag-alala na ako. Naupo si Arya sa sopa sa receiving section ng kwarto. Pinagmamasdan pa rin ang nahihimbing na kapatid. Naupo si Daniel sa katapat. Nasaan ang mama? Tanong nito. Nasa chapel, Arya. May iyak ang tinig ni Daniel. Pupuntahan ko ang mama, kuya. Sasamahan kita. Alok ng bayaw. Tumango si Arya. Kailangan ako ng ate, kuya. Ako mag-aalaga sa kanya kaya ako umuwi. Salamat, Arya. Tena, gusto ko ring magdasal. Anito. Ihingi natin ng milagro si Ana, Arya. Na sana ay gumaling na siya. Magkasabay silang lumabas. Kinabig ni Daniel ang pinto pasara. Naiwang mag-isa sa kwarto si Ana matapos ang madamdaming kamustahan at iyakan. Inihatid ni Daniel sa labas ng ospital sina Arya at Aling Chona. Habang kausap ang kapatid, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Alam niya, malapit na ang kanyang katapusan. Mas kilala niya ang sariling katawan. Patuloy ang kanyang panghihina kahit na siyang nakahiga at nagsasalita lamang. Kailangan niyang masabi kay Daniel ang kanyang habilin at kay Arya. Nang magbalik si Daniel ay sinabihan niya ito. Makapagpapahinga ka na, Daniel, at makakasama ka na ng mga bata sa pagtulog ngayong narito na si Arya. Ana, kahit narito siya, gusto ko ring narito ako sa tabi mo. Hirap nang umiti si Ana. Bakit? Natatakot ka bang matakasan kita? Ang mamatay ako na nasa bahay ka? Pagbibiro nito, napatiimbagang si Daniel. Ana, kahit sa biro ayoko nagsasalita ka ng ganyan. Sinasanay na kita, Daniel. Halika nga sa tabi ko. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Naupo si Daniel sa silyang nasa tabi ng kama. Inabot ang kamay ni Ana at dinala sa kanyang mga labi. Ayaw na niyang tutulan ang mga sinasabi ng asawa. Masakit na masakit iyon sa kanyang kalooban, pero ano ang magagawa niya kung talagang tinatawag na ito? Daniel, alam mong mahal na mahal kita. Wala akong ibang lalaking minahal sa buong buhay ko kung hindi ikaw. Kung mahihirapan ka sa pagsasalita, magpahinga ka na lang. Humihingal ka. Huwag mo akong pigilan, Daniel. Makakaluwag sa dibdib ko na masabi kong lahat ang gusto kong sabihin. Pero kung mahihirapan ka... Naging maligaya ako sa piling mo. Putol ni Ana. Nalulungkot ako na akong puputol sa kaligayahan natin. Pero hanggang dito na lamang pala tayo talaga. Hindi na nakapagpigil si Daniel. Humihikbing sumubsob sa dibdib ng asawa. Hinagod ni Ana ang buhok nito. Kung wala na ako, ayokong magmukmok ka sa pagdadalamhati dahil iniwan kita. Gusto kong mag-asawa kang muli. Pero pumili ka ng babaeng mamahalin at aasikasuhin ng ating mga anak.
Huwag kang papayag na maaargabyado ang dalawa nating anak, Daniel. Ikaw lamang ang maaari kong mahalin at tanging makapagmamahal sa ating mga anak. Huwag mo naman akong pangunahan. Tapos na sa akin ang ligaya kapag nawala ka. Nakasubsob pa rin siya kay Ana. Mali, Daniel. Bata ka pa. Kung mahal mo ko'y susundin mo ko. Kung sakali, si Arya, Daniel, may iba pa bang babae na maaaring magbigay ng matapat na pagmamahal at kalinga kaysa sa kanya? Napaangat ng ulo si Daniel, hindi makapaniwala sa narinig mula sa asawa. Ana, ano ka ba? Anong palagay mo sa akin? Isang batang paslit na pinagbibilinan? Ana, may sarili akong puso at damdamin. Kung dumating ang panahong sinasabi mo, ako mismo ang pipili ng babaeng papalit sa'yo sa puso ko. Daniel, kung mahal mo talaga ako, bigyan mo ng pansin ang bilin ko para mapanatag ako kahit saan ako naroroon. Hindi ka mamamatay, Ana. Hindi ako papayag. Umiiyak na siya. Kung pwede nga lang ba, pero hindi natin maaaring talikuran na nakatakda, Daniel. Magiging maligaya ako kung masusunod ang hiling ko. Please? Ayokong mangako. Gumagaralgal na sagot niya. Daniel, inaantok na ako. Babantayan kita. Magpahinga ka na rin. Huwag ka mag-aalala. Alam kong hindi pa ngayon ang oras ko. Hindi kita tatakasan, Daniel. Pangako. Inayos ng lalaki ang kumot ni Ana. Ibinaba ang sandigan ng kama para makapag-relax ito ng gusto. Saka muling naupo sa silyang katabi ng kama. Masuyong pinagmamasdan si Ana na unti-unti ay pumapanatag na ang paghinga. Indikasyong nakakalimot na ito sa paligid. Kumakain ng tanghalian sina Ana kasama ang dalawang coners nang dumating si Arya. May dala itong isang bouquet ng red roses. Ipinatong sa misitang nasa tabi ng kama. Saka humalik kay Ana. Ang mama? Susunod sila ni Dad mamayang hapon, Ate Ana. Ang sarap ng pagkain mo. Nakatanaw sa tray. Para raw lumakas ako agad at gumaling. Nakangiting tugon ng babae. Nang biglang may maalala si Arya. Ate, remember yung binalita ko sa'yo noon, si James? Na nagkita kayo sa New York. Excited na tumango si Arya. Nag-lunch kami. It's good na nagpunta lang ako sa city para mag-shopping ng mga personal needs ko. Mas mura roon kaysa sa area na kinaroroonan ko. Sa buong panahon na pag-uusap namin, halos 1 oras ay ikaw ang topic namin. Ang sira, binata pa rin pala hanggang ngayon. Umungol si Ana, parang hindi naniniwala. Based siya sa Jersey City. Nagmamanage siya ng kumpanyang nag-i-import dito ng mga furnitures na gawa sa Nara at Yantok. Kwento ng dalaga. Anong itsura niya? Tanong ni Ana. Walang pagbabago, ate. Medyo nagkaedad ng kaunti, nag-mature at nagkaroon na ng karakter ang kanyang mukha na noon ay totoy na totoy pa. Boyish pa rin pero mas mukhang mama na. Alam niya ba ang tungkol sa sakit ko? Hindi ko nabanggit kahit nung huli kaming magkita, pero magbabalik bayan siya bago matapos ang buwan. Ano naman ang pinag-usapan ninyo tungkol sa akin? Kung gaano siya parang baliw na nagmamahal sa'yo noon. Tugon ng dalaga. Arya, hanggang kailan ka rito? Pag-iiba ni Ana sa usapan. Hanggang kailangan mo ko, ate. Tumingin siya sa mukha ng kapatid. Inaarok ang katotohanan sa pahayag nito. Kung ganon ay hindi ka magtatagal dito, Arya. Ate, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi umiimik si Ana. Oras na nga pala ng pag-inom mo ng gamot. Tumayo si Arya. Pinainom ng mga gamot ng kapatid. Siya na rin ang nagpunas dito. Pinalitan ng damit at pinulbusan ng buong katawan. Presko ang pakiramdam ko. Inaantok na naman ako. Matulog ka, ate, babantayin kita. Habang nakahiga ay muling nagsalita si Ana. Si James, naalala ko siya. Isa siyang mabuting lalaki, Arya. Nagkataon lamang na hindi ko siya iniibig. Ate, gusto ko si James. Matapat na pahayag ni Arya. Matamang tinitigan ni Ana ang kapatid.
Hindi siya nanliligaw, pero madalas kaming lumabas mula nang magkita kami. Sinusundo niya ako sa dorm. Hindi siya mahirap mahalin, Arya. Pero pakiramdam ko'y pakikipagkaibigan lang ang gusto niya sa akin. Lumalabas kami pero nalulungkot daw siya. Saan ba nagsisimula ang higit sa kaibigang pagtingin, Arya? Ewan ko, ate. Sana nga, alam ko. Hanggang ngayon ay ikaw lamang ang kanyang mahal. Kaya nga lamang ay hindi na pwede. Napangiti si Ana. Ate, bakit ka nangingiti? Umiling ang may sakit. Wala, Arya. May naalala lang ako. Nawala na yata tuloy ang antok ko. May sinasabi ka kanina? Magbabalik bayan si James? Oo, ate, at dadalawin ka raw niya. Kayo ng iyong pamilya. Saka ako, ang kanyang bagong kaibigan. Sana'y buhay pa ako pagdating niya. Ate! Akong may katawan. Alam ko. Kausapin mo si doktora para malaman mo kung bakit ako nagsalita ng ganito. Ayaw nang tanggapin ng katawan ko ang transfusion, Arya. Saka siya pumikit para magpahinga. Mula ng gabing iyon ay hindi na nagkaroon ng katahimikan si Ana. Kapag gising ito ay dumaraing sa tindi ng sakit. Mabilis ang pagkalagas ng kanyang buhok dahil sa chemotherapy na ibinibigay sa kanya. Halos kalat na ang pangingitim sa buong katawan. Arya, Daniel, hirap na ako. Bakit hindi pa ako kunin? Gusto ko nang sumuko. Yakap at iyak ang tanging naisagot na magbayaw. Ang magulang nito ay laging nasa chapel ng ospital. Idinadalangin ang anak. Isang umaga, 8 araw pagkatapos magbalisa ng husto si Ana ay nagising itong may mapanglaw ng ngiti sa mga labi. Ate, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Arya. Mabuti kay Sarate. Mahinang sagot nito. Si Daniel? Umuwi sandali, maliligo at magbibihis daw. Kailangan siya sa office nila. Arya, halika. Tawag nito sa kapatid. Nagugutom ka, ate? Anong gusto mo? May sasabihin ako sa iyo, Arya. Lumapit ka. Nahihirapan akong magsalita. Lumapit si Arya at naupo sa gilid ng kama. Anong sasabihin mo, ate? Alam kong mahal mo ko, Arya. Ilang beses ko nang napatunayan yan. Pahingal na tumigil sa pagsasalita si Ana. Ate, nahihirapan ka. Saka na tayo mag-usap. Umiling si Ana. Baka mahuli na ako. Baka hindi ko na masabi ang gusto kong sabihin sa'yo. What about, ate? Ang mga anak ko. Si Daniel. Humingal na muli. Ate, hindi ko sila pababayaan. Kung kailangan, wag na akong umalis pa. Gusto ko. Si Daniel, wag mo siyang pababayaan. Bata pa siya. Ihahabilin ko siya sa'yo. Pagkasabi pumikit, humihingal na nagbabalisa na naman. Ate, ano bang bilin niyan? Naguguluhang tanong ni Arya. Si James, kalimutan mo siya. Si Daniel, Arya, si Daniel, para hindi maapi ang mga anak ko. Ikaw lang ang pagtitiwalaan ko. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang ma-realize ang gustong mangyari ng kapatid. Ate naman, imposible ang... Kung hindi mo magagawa, hindi na bale. Tumingin ito sa kabilang bahagi ng kama. Inilayo ang mukha sa kapatid na parang nagtatampo at pumikit. Ate, pakinggan mo naman ako. Tila nahihirapang sabi ni Arya. Pero kahit anong tawag niya ay hindi na ito tumingin man lang sa kanya. Naisip ni Arya, ano na lamang ba ang mangako? Kung sakali malalaman pa ba nito kung sumunod siya o hindi? Ang mahalaga ay mabigyan niya ngayon ang hinihiling nitong magpapanatag sa kanyang isip. Napabuntong hininga si Arya. Sige ate, susundin na kita para sa mga anak mo't sa iyo. Sakalang bumaling sa kanya si Ana. Umiiyak ito pero pilit nang umingiti sa kabila ng mga luha nito.
Salamat, Arya. Alam kong hindi mo ako matitiis at ang mga pamangkin mo. Ginagap na ngayon ay butuhan ng mga kamay ang bisig ni Arya. Marahang pinisil. Ate! Pahikbing tawag ni Arya. Niyakap ang kanyang ate. Pumikit si Ana hanggang sa makatulog. Waring napagod ng husto sa kaunting panahong pinag-usapan nila ni Arya. Arya, ipinagdarasal ko na sana ay kunin na siya ng langit para matahimik na ang ate Ana mo. Nahihirapan ako pag nakikita ko kung paano siya maghirap. Ani Aling Chona. Ang tanging magagawa natin ay ipagdasal si ate Ana, Mama. Ang anak ko! Humahagulgol na yumakap sa dibdib ng kanyang bunso. Nasa labas sila ng kwarto ni Ana. Iniwan nila doon si Daniel na nagsisikap payapain ang hindi mapalagay na may sakit. Arya! Napalingon ang dalaga. Kilala niya ang tinig na iyon. Si James. James! Kailan ka pa dumating? Hindi may pagkakaila sa mukha ni Arya ang excitement. Kahapon ng umaga. Kumusta na si Ana? Naghihintay na lamang ng oras ang kapatid ko, James. Muling nangilid sa luha ang mga mata ni Arya. Aling Chona, dadalawin ko po si Ana. Tumango si Aling Chona. Naroon ang doktor at si Daniel, James. Hindi ko alam kung pwede na tayong pumasok. Lumabas si Dr. Salcedo, laglag ang balikat nito. Bahagya na silang tinanguan at tuloy-tuloy nang lumayo. Tena, James, Arya. Sumunod sila kay Aling Chona. Tahimik ang may sakit pero gising. Mahinang nagsasalita si Daniel at kinakausap ang asawa. Kuya, si James dadalawin niya ang ate. Daniel, salamat sa pagdalaw pare. Kinamayan ni Daniel ang dating karibal. Lumapit si James kay Ana. Nagsikap ngumiti sa kabila ng labis na pagkahabag sa babaeng pinag-ukulan niya ng labis na pagmamahal. Itinaas ni Ana ang isang kamay. Inabot iyon kay James. Masuyong pinisil. Kumusta ka na? Sa kalituhan ay nasabi ng binata. Ana, hindi ka mamamatay. Wala akong kilalang pinakamatapang na babae kundi ikaw. Bahagyang napalakas ang tinig ng binata. Sana nga, pero salamat din sa pagdalaw mo. Ana, ipagdarasal kita. Saka tinalikurang bigla ang pasyente upang ikubli ang luhang hindi na nito napigil. Sinundan siya ni Arya. James! I'm sorry, Arya. Hindi ako nakapagpigil. Kung may magagawa lamang ako, malupit talaga ang leukemia. Hinagpis nito. Nang pumasok na nag-iisa si Arya ay nakatanaw sa kanya ang kapatid. Umalis na si James, ate. Kinawayan ni Ana ang kapatid. Kinuha nito ang palad ni Daniel. Pagkaraan ay ang kay Arya. Pinagdaop sa tapat ng kanyang dibdib. Daniel, Arya, ang bilin ko sa inyo, huwag sana ninyong kakalimutan. Nagkatinginan ang magbayaw. Magkasabay na sumagot at tumango. Magdamag na nagligalig si Ana, sumisigaw sa tindi ng sakit. Halos mahulog sa kama sa pagkabalisa. Nakaalalay ang tatlo, sina Daniel, Arya at Aling Chona. Sumisikat na ang araw ng matahimik. Malungkot nung umiti sa kanila. Daniel, Ma, I'm sorry. Ang mga anak ko, huwag ninyong pababayaan. Humihingal na sabi nito, tila umaamot ng hangin. Magpahinga ka na, anak. May pagsamong sabi ni Aling Chona. Pagod na ako, Mama. Hinigit nito ang balikat. Bumaling sa dako ni Daniel at lumatag ang buong katawan. Iyon lang at tinakasan na ng buhay si Ana. Kuya, uulan na. Tayo na umuwi. Nakapagpahinga ng ate. Di ba yun ang hinihiling natin dahil sa nakikita nating paghihirap niya? Nanatiling nakatayo sa tapat ng puntod ni Ana si Daniel.
Parang wala siyang nakikita at naririnig sa kanyang paligid. Wala na ang mga nakikiramay. Ang naroroon na lamang ay siya at si Arya. Maging si Aling Chona ay nasa kotse na, kasama sina Dandy at Danica. Hinihintay na lamang nila si Daniela. Kuya. Mauna ka na. Umuwi ka na, Arya. Hindi ko may iwan ang ate mo. Nagsimula na namang malaglag ang mga luha nito. Ayaw ng ate ko ng ganyan. Kung narito siya ngayon, magtatampo siya na hindi ko sinusunod. Naghihintay na mapamangkin ko sa kotse. Hindi pa rin kumikilo si Daniela. Walang patid ang pag-iyak nito. Hindi niya makakayang mawala sa kanya si Ana. Mahal na mahal niya ang kanyang kabiyak. Pakiramdam niya'y hindi siya mabubuhay nang wala si Ana. Nagsimulang umambon. Baliwala pa rin iyon sa kanya. Kuya, saka kinawit ni Arya ang bisig ng bayaw. Hinatak palayo sa puntod. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at pumayag si Daniel na igad niya para makauwi na sila. Siya na rin ang nagbukas ng pinto ng kotse at bahagyang itinulak ang bayaw para makapasok na sa upuang katabi ni Uncle Matt na siyang nagmamaneho. Saka siya pumasok na rin at tumabi sa kanyang mama. Wala silang kibuan habang sige sa pagtakbo ang sasakyan. Pati ang dalawang bata ay tila totoong nagdadalamhati. Gayong hindi pa naman nila talaga ramdam ang sakit ng pagkawala ng ina. Lalo na si Danica na wala pang 7 taon. Malayo rin ang Heaven's Gate Memorial Home kung saan nalibing si Ana. Tulog na tulog ang magkapatid na makarating sila sa tahanang inulila ni Ana. Binuhat ni Uncle Matt si Dandy. Si Arya naman ang nagkarga kay Danica. Naiwang nakaupo pa rin si Daniel sa kotse, nakatingin sa kawalan. Daddy, pakilapag na si Dandy sa kama niya. Ako nang bahalang magbihis sa kanya at kay Danica. Ma'am Arya, nakapagluto na po ako ng hapunan. Nasaan po si Sir? Ilang araw na siyang hindi kumakain, hindi rin natutulog. Ako na ang tatawag. Sagot ni Uncle Matt. Asikasuhin na ninyong mag-ina ang mga bata. Arya, dumito ka na muna. Tiyak na mapapabayaan ni Daniel ang kanyang mga anak. Masakit na masakit sa kanya ang pagkamatay ng ate mo. Sabi ni Aling Chona. Mama, kumain na muna tayo. Pagkatapos ay umuwi na rin kayo ni Daddy. Puyat at pagod din kayo, Mama. Bukas na ako uuwi, aasikasuhin ko muna mag-aama. Nakapaghain na si Kleng. Nakadulog na mag-inang Arya at Chona nang pumasok si Uncle Matt at Daniel. Hapis na hapis sa mukha nito. Malatang naupo sa kanyang lugar at sige ang buntong hininga. Kuya, kumain ka. Humigop ka ng sabaw. Mabuti ito para kahit paano'y may lamang sustansyang iyong tiyan. Iniabot ni Arya ang bandeha ng pagkain. Kumuha ng kaunti si Daniel. Sumandok ng ulam pero nang nasa plato na'y tinitigan lamang. Saka ito tumayo. Walang salisalitang tinungo ang kanilang kwartong mag-asawa. Marahang isinara ang pinto. Arya, pabayaan na muna natin siya. Ako rin ay walang gana. Ito na lang sabaw. Pagkatapos ay uuwi na kami ng daddy mo. Opo, Mama. Hindi makatulog si Arya. Tumabi siya sa kama ni Danica. Mahimbing ang mga bata. Tahimik na tahimik ang paligid. Na lalong nagdagdag ng kalungkutan sa dalaga. Sa kabila ng kanyang ilang gabing puyat ay ayaw dalawin ng antok si Arya. Para niyang nakikita ang anyo ng kanyang ating si Ana. Ang kahabag-habag na anyo nito sa kanyang paghihirap. At ang biglang pagpayapa ng mukha niyon nang higitin na ang huling hibla ng hininga. Parang napawi nang ang lubusan ang lahat ng dinaramdam. Kumilos si Danica. Bumulong. Mami! Mami! Nauuhaw ako! Saka bumangon. Tumayo at dumiretso palabas. Danica, saan ka pupunta? Tanong ng dalaga na napabangon na rin. Sinundan ng pamangkin. Sa mami ko. Iinom ako. Hihingi akong tubig. May antok pati pagsasalita nito. Hindi. Halika. Mabilis niyang nahawakan ito sa braso. Nasa bungad na sila ng silid ni Daniel. Ako nang kukuha, Danica. Ayoko. Nagpapiglas ang bata.
Gusto ko ang mommy ko. Mommy! Pagpapalahaw pa nito. Danica, ang tita Arya ito. Nakalimutan mo ba wala na ang mommy? Dito ka muna sa kama at kukuha ko ng tubig. Iniupo niya ang bata sa kama. Mommy! Patuloy na pagtawag nito at sige ang iyak. Na magbalik si Arya ay dala na ang tubig. Pinainom si Danica at saka pinahiga. Matulog ka na. Hindi ko kayo gigisingin ng kapatid mo. Hindi muna kayo papasok bukas. Sige na. Ayoko matulog. Gusto ko sa mommy. At lalo pang lumakas ang pagnguyinguy nito. Tahan na, Danica. Tahan na. Wala na sabi ang mommy mo. Ako muna ang mommy mo. Hala, tulog na. Pero hindi niya ito napatigil. Hanggang sa magising na si Dandy. Tita Arya, bakit po umiiyak si Danica? Nagising siya, Dandy. Nauhaw, matulog ka na uli. Ako na ang bahala sa kapatid mo. Gusto ko sabi ang mommy. Palahaw ni Danica. Tumayo si Dandy. Danica, huwag ka nang umiyak. Di ba patay na ang mommy? Andito naman ako at saka si Tita Arya. Sige, dito muna ako sa tabi mo. Matulog ka na. Hinagod-hagod niya ang braso ng kapatid habang nakaupo sa sahig. Hindi na ba natin makikita pa ang mommy ha, kuya? Hindi na. Di ba sabi ng dad at Tita Arya isinama na siya ni Jesus sa langit? Iiyak na naman sana ang kapatid, pero sinaway ito ni Dandy. Matulog ka na sabi. Inaantok na rin ako. May pasok pa tayo bukas. Hindi raw tayo papasok muna bukas, sabi ni tita. Totoo po ba, tita? Oo, dahil nga napuyat kayo ng gabi ng lamay at napagod sa paglilibing natin sa mami niyo. Hindi na ito kumibo. Tinapik-tapik sa hita ang kapatid na tila nagpapatulog ng sanggol. Hindi naman nagtagal at nahimbing na uli si Danica. Mahiga ka na, Dandy. Tita, ang mommy. Saka sumubsob ito sa gilid ng kama. Dandy, tahan na. Nariyan pa si Dad. Ako, si Grandma at si Grandpa. Hindi namin kayo pababayaan. Hala, mahiga ka na. Nakalimutan mo na ba ang bili ni Kuya Daniel na hindi ka magiging crybaby dahil ikaw ang susundan ni Danica? Gusto mo bang maging iyakin ng kapatid mo? Pinapahid ang luha sa manggas ng kanyang pajama. Nagbalik na ito sa kanyang kama. Tulog na ito nang makaramdam ng antok ang dalaga. Hanggang sa wala na siyang namalayan. Wala na sa kwarto ang mga pamangkin nang magising si Arya. Otomatikong tinignan ang oras. Napabalik ko siya. 2:00 na ng hapon. Mabilis na lumabas. Hinanap si Kleng. Natagpuan niya ito sa likuran ng bahay at naglalaba. Ma'am, gising na po pala kayo. Ipaghahain ko muna kayo. Ang mga bata, si Kuya. Kaninang umaga pa sila umalis, ma'am. Pupunta raw sa libingan. Bili na huwag kayong gigisingin. Ituloy mo ng ginagawa mo. Ako nang bahala sa sarili ko. Magkakape na muna ako. Nang tignan niya ang cellphone niya ay nakita niya ang missed call at message ni James. Kinukumusta sila? Tatawag na lang daw ulit mamaya. May tuwang naramdaman ng dalaga. Kahapon ay nasulyapan niya ito na kasama ang mga nakipaglibing. Alam niyang malungkot din ang binata. Inaasahan niyang tatawag iyon sa kanya at sana'y maging malapit sila sa isa't isa na napasimulan na nila sa Amerika pa. Nagtitimpla pa lamang siya ng kape nang marinig niya ang pagparada ng kotse sa driveway. Dumating na ang mag-aama. Tita, nagpunta kami sa mommy. Pagbabalita agad ni Danica. Dinalhan namin siya ng flowers at saka naglight kami ng candles. Saka nagpray. Naupo ito sa tabi niya. Kumain na ba kayo? Opo, si Jollibee pero si Dad kape lang. Kuya, ipaghahain ko kayo. Alok niya. Hindi ako nagugutom, Arya. Ang mga bata na lang ang asikasuhin mo. Tuloy-tuloy na sa kanyang kwarto ang lalaki. Kumain kayo. Masarap ang hinahanda ni Kleng. Chicken, macaroni soup at saka breaded pork chop. Tita, inaantok pa ako, mamaya na lang. Ako rin po, tita. Salon ni Danica.
Magkakapit kamay na iniwan siya ng dalawang bata para matulog. Nakakadalawang tasa na siya ng mainit na kape nang pumasok si Kleng. Tapos na itong maglaba. Kumuha rin ng kanyang tasa, nagtimpla rin at naupo sa silyang kaharap ng kay Arya. Ma'am, sana wag muna ninyo kaming iiwan dito. Nag-aalala kasi ako na baka hindi ko sila makaya. Lalo na ang kuya, makapabayaan na ang sarili. Sa tingin ko po ay parang laging natitigilan, hindi na nga ngumingiti. Nasanay ako sa kanya na laging masaya. Buhay na buhay kung kumilos. Bala ko nga umuwi na sa mga mama ngayon, pero si Danica naging maligalig kagabi. Talaga bang hinahanap niya ang ate kapag nagigising? Malambing lang po talaga si Danica, palibhasa bunso. Halos gabi-gabi lumilipat siya at natutulog sa gitna ng mag-asawa. Ngayong wala na si ma'am, tingin ko'y para silang mga isdang inalis sa tubig. Kung narito kayo, kahit paano hindi sila masyadong malulungkot. Kailangan ko pa ring magbalik sa Amerika. May iniwan akong trabaho roon. Kahit 1 buwan lang, mama. Pakiusap ng mabait na kasambahay. Kung pumayag akong tumigil muna rito, sa palagay mo ba'y gusto rin ng kuya? Paano kung sa tingin niya hindi ako kailangan dito? Anya? Naku, hindi ko naisip ang aspetong yan kasi kapatid kayo ni Ma'am Ana. Siyempre mas may malasakit sa kanila. Mamahalin sila na katulad ng pagmamahal niya. Napakagatlabi si Arya. Naalala ang habilin ng kanyang kapatid. Isang imposibleng habilin na kahit nasa huling sandali, parang ipinaaalala pa sa kanya ng pagpatungin sa dibdib ni Ana ang kamay niya at ang kamay ng kanyang kuya Daniel. Naipasya ni Arya sa sariling kausapin ang kuya Daniel niya kung ano ang balak para sa mga bata. Ipinagbili ni Ana sa kanya mga yun kaya hindi maaaring ipagsawalang bahala. Nakagisnan niya ang bilin ng isang mamamatay ay sagrado at dapat tuparin. Pera lamang ang kagustuhan ni Ana tungkol sa kanila ni Daniel. Usaping puso at damdamin na ang sangkot doon. Hindi basta pag-aalaga lamang sa pamangkin. Inihanda na niya ang 2 bata sa pagtulog nang may kumatok sa kwarto ng mga ito. Kasunod ang pagtutulak pabukas ng pinto. Si Daniel ang sumungaw. Oh, say goodnight na kay Daddy. Danica, Dandy. Lumapit ang 2 bata sa ama. Nagsihalik, saka nahiga na. Kinumutan sila ni Arya. Nanatiling nakatayo si Daniel sa bungad ng kwarto. Arya, pwede bang mag-usap lang tayo sandali? Kuya, sige. Susunod na ako sa'yo. Iniisip niya kung tungkol saan ang pag-uusapan nila. Mabuti ngang ito na ang nagkusang kausapin siya. Masasabi na rin niya ang gustong sabihin at itanong. Maupo ka. Nakatayo si Daniel. Itinuro ang sopang katapat. Nang nakaupo na ang hipag ay saka siya naupong muli. Anong pag-uusapan natin, kuya? Siya na ang kusang nagbukas ng usapan dahil nakita niyang parang atubili pang magsalita ito. Tungkol kina Dandy at Danica. Naisip ng dalaga na pareho pala sila na gustong talakayin. Ngayong wala na ang ate mo, hindi ko alam kung paano ko aalagaan ang mga anak ko. Hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala si Ana. Yumuko ito upang ikubli ang paghihirap ng damdamin. Lahat ng pagsisimula ay mahirap, kuya. Pero pag nakasanayan na ay hindi na problema. Makakalimutan mo rin. Madaling sabihin yan, Arya. Pero napakahirap gawin. Ang kalimutan ng isang mahal mo. Minahal ng maraming taon. Na kahit minsan ay wala ka nakitang nagawang pagkakamali. Mapagmahal, maunawain, malambing, mahaba ang pasensya. Paano ko magagawang kalimutan ng isang katulad niya? You tell me, Arya. Hindi nakaimik ang dalagang nurse. Pakiramdam niya ay hindi lamang minamahal ng kanyang bayaw ang kanyang kapatid. Sinasamba nito. Iyon ang tamang salita sa nakita niyang iniuukol ni Daniel kay Ana. Kuya, alam mo kung paano ko ring minahal at iginalang ang ate ko. Kahit pa nga half-sister lang kami dahil napakabuti niya. Gumagaralgal na ang kanyang tinig. Kaya nga ikaw ang nilalapitan ko. Pero kung makakasira sa anumang personal mong buhay, tapatin mo ako. Sa ngayon ay wala lamang akong malalapitan pa. Tungkol sa 2 bata? Hindi siya nagtanong. Ipinahayag niya ang kutob niya sa bayaw.
Sila nga, Arya. Maaari kayang hanggang hindi ko pa nakakapa kung paano kami mabubuhay ng maayos na mag-aama ay dumito ka muna. Katuwang namin ni Kleng. Si Kleng ay para na rin kapatid ng ate mo. Kung pansamantala, bakit hindi? Bigyan mo lang sana ako ng time frame para makatawag ako at makipag-communicate sa ospital na pinaglilingkuran ko. Kung makakabalik pa ako o magre-resign na nung tuluyan, kuya. Naisip ko yan. Siguro 1 hanggang 2 buwan. Posible bang i-extend mo ang bakasyon mo sa ganong kahabang panahon? Ngumiti siya para makatulong na papaniwalain ng bayaw na maaari ang hiling nito. Pero ang totoo, magre-resign na siya. Hindi papayag ang management sa ganoong kahabang wala sa pwesto ang isang katulad niya. Walang problema, kuya. Pero ano-ano ba ang dapat kong gawin para sa'yo, kuya? Ang masanay silang mabuhay independently. Sa tamang paraan, Arya. Sa palagay mo ba, kuya, makakaya kong gawin yun para sa kanila? Hindi pa ako naging ina. Nahubog kayo sa isang pattern, Arya. Kay Mama at si Uncle Matt ay isang mabuting tao rin. Alam kong pareho kayo ng values ng asawa ko. Kung yan ang gusto mo, kuya, tayong 3 ni Kleng ang magtutulong-tulong. Pati na rin ang mama at daddy ko. Kahit paminsan-minsan ay makakasama ka rin nila. Hindi ba makakadlang si personal mo? Boyfriend halimbawa. Hindi, kuya. Hindi naman panghabang panahon ang hiling mo. Kaya lang kailangan ko ring sabihin ito sa mama at kay dad. Ako na ang magsasabi sa kanila, Arya. Pupunta ako ngayon doon. Tumayo ito. Salamat, Arya. Alam kong maasahan kita. Inabot ni Daniel ang isang palad ni Arya at marahang pinisil. Sa gulang nila, kailangan nilang pagmamahal at aruga ng isang ina. Napalunok si Arya. Sumalit na naman sa kanyang isip ang habilin ni Ana. Sa kanyang bayaw kaya nagbilin din ito? Hindi kaya ang pagpayag niya sa hiling nito ay ipinagkahulugang payag siya? Nakaramdam siya ng pangingilabot, pero siya na rin ang nag-alis noon sa isip. Mabait si Daniel, edukado. Hindi ito gagawa ng anumang labag sa kabutihang asal. Umalis na gabing ring iyon si Daniel. Pupunta sa kanilang bahay para kausapin ang kanyang mga magulang. Nagpasara na siya kay Kleng. Nahiga na at natulog. Kailangan niyang maagang magising para ihanda na ang 2 pamangkin sa pagpasok. Kinaumagahan, magkatulong silang nagliligpit ni Kleng sa kusina at dining room nang marinig nilang may nagbukas ng pinto. Dahil akalang nagbalik ang magkapatid ay nagmamadaling lumabas si Arya. Kuya Daniel, ngayon ka lang dumating? Ngumisi ito sa kanya, saka pasuray-suray na dumiretso sa kanyang kwarto. Mabilis siyang nagbalik sa kusina. Sino yun, mama? Ang Kuya Daniel, Kleng. Lasenggo na ba si kuya? Naku, hindi po, ma'am. Hindi po siya umiinom. Bakit lasing ba siya? Abay, umaga na. Ibig sabihin, magdamag siyang nakipag-inuman. Pasuray-suray siya eh. Ma'am, sobra talaga niyang inindam pagkamatay ng kapatid niyo. Baka hanggang ngayon ay sariwa pa sa kanyang alaala ang nangyari. Pabayaan muna natin, titigil din yan. Anang kasambahaya. Pero mula ng unang gabing umuwi itong laseng, ginabi-gabi na ito. Pag nasa bahay ay halos hindi naman sila kausapin. Isang gabi ay bisita ni Arya si James. Pinapatulog na ni Kleng ang 2 bata kaya nasa sala sila ng binata. Kumusta ka naman ngayon? Tanong nito. Masakit pa rin sa dibdib ang pagkamatay ng ate Ana. Ano mang sakit ay nagagamot ng panahon. Nasisiguro kong magagawa mo ring makalimot. Anito. Hey, look who's talking. Ikaw mismo nagsabi sa akin na parang hindi kayang burahin ng panahon ang pagmamahal mo at pagkabigo kay ate Ana. Kantsaw ng dalaga rito. Ngumiti si James. Hindi nabubura ang alaala, Arya. Pero bahaw na ang sakit. Tolerable na. Hindi na parang nakamamatay. Mapapatunayan mo rin yan paglipas ng maraming mga araw. Hindi kumibo ang dalaga. Nakasisiya sa kanya ang paraan ng pagpapaliwanag ng binata. Napatitig si James sa kanya. Napansin niya iyon. Bakit? Tanong niya. Kung okay lang sa'yo, kukumbidahin kitang mag-dinner bukas ng gabi. Kung saan mo gusto. James, hindi pwede sa gabi. Lunch na lang.
Kailangan ako ng mga bata eh. Ang ibig mong sabihin, hindi ka pa babalik sa Amerika? Paano trabaho mo ron? Hindi naman sa ganon, James. Babalik din ako. Naroon ang trabaho ko. Nag-resign na ako. Nagpadala na ako ng resignation letter at tumawag pa sa akin ng direktor. Dahil sa maganda kong performance ay i-rehire nila ako anytime na maisipan kong magbalik doon. Tumango-tango si James. Magkakasabay siguro tayo, Arya. Tatagal ako rito ng 3 hanggang 4 na buwan. Nagkwentuhan pa sila ni James ang tungkol sa kanilang mga unang araw sa Amerika. Mga nakakatuwang mga pangyayari, pero sa huli nauuwi rin kay Ana ang usapan. Si Ana, nakita mo sana kung paano ko siya iniyakan, Arya. Siguro, pagtatawanan mo ko. Si Ana nga'y tawa ng tawa sa kalokohan kong yon. Pagka-immature pa kasi ako noon eh. Nakikinig lang ang dalaga sa kwento nito. Nang pilitin ko siyang kalasan si Daniel para ako ang kanyang mahalin. Pakiramdam ko noon ay gumuho na ang kaligayahan ko. Gusto ko na noong mamatay. Para talaga akong baliw, Arya. Bakit hindi natuloy? Tanong ng dalaga. Naisip ko kasi noon na baka sakaling mag-break din sila ni Daniel. Marami namang nangyayaring ganoon, hindi ba? Sinunod ko ang gusto ni Ana, ang mag-aaral at makatapos. At para sa pagbabalik ko ay may matatag na akong hanap buhay. Pero 3rd year pa lang ako sa commerce ay nagpakasal na sila ni Daniel. Noon, mature na ako. Sabi ko sa sarili ko, marami namang babae sa paligid. Baka isang araw ay matagpuan ko siya at maging maligaya rin katulad ni Ana. Kwento pa nito. James, ako na yon. Ayaw mo lang akong pansinin. Sigaw ng isip ni Arya. Pero hanggang ngayon, heto, binata pa rin. Sabi nito at pagkuway natawa. Bukas nga pala ay dadaanan kita. 11:00 ng umaga. Paalala nito. Ang unang lunch date nila ni James ay naulit pa ng naulit. Walang alam si Daniel sa paglabas-labas niya na kasama si James. Kung dumalaw naman ito sa gabi ay wala si Daniel. Ordinaryo na sa kanya. Mula nang mamatay si Ana ang pag-uwi nito ng hating gabi o kaya'y madaling araw. Talagang nilulunod ang sarili sa alak upang makalimot sandali. Pero isang gabi, maagang umuwi si Daniel. Nagkatinginan sila ni Kleng. Mabilis na tumayo ang kasambahay. Sir, ipaghahanda ko kayo ng hapunan. Sige. At dumiretso na ito sa kwarto. Napansin ni Arya na bukod sa attaché case ay 2 bumbong na lalagyan ng mga plano ang yakap nito. May uwing trabaho ang bayaw kaya hindi ito naglasing. Magandang pagkakataon para makausap niya. Hihintayin niya makakain ito ng hapunan at saka niya lalapitan. Sinalubong na ni Arya ang bayaw nang lumabas ito mula sa komedor. Malakas ang tahip ng kanyang dibdib. Ngumiti siya. Bubuksan na sana ang kanyang bibig pero naunahan siya ni Daniel. Maaga pa, Arya. Pwede bang mag-usap muna tayo sandali? Nagulat siya dahil ang bayaw niya ang nauna. Alam mo kuya, gusto rin kitang makausap. Sige, dito tayo sa sala. Magkaharap silang naupo. Magta3 buwan ka na rito, Arya. Naisip kong unfair naman sa'yo na maubos ang panahon mo sa amin ng mga bata na hindi ka kumikita. Alam kong malaki ang sweldo mo sa Amerika. Simula nito. Wala yun kuya. Nag-resign na ako kaya wala ka ng gaanong aalalahanin. At ayon sa hospital director, kahit anong oras ako magbalik sa kanila ay maluwag nila ako matatanggap. Hindi lang sa trabaho mo, Arya. Paano ang personal life mo? Malaking sagabal itong responsibilidad na naiatang ko sa'yo. Kahit pa nakita kong para ring narito si Ana sa pag-aasikaso mo sa kanila at sa kabahayan. Dumukot si Daniel sa bulsang panlikod niya, saka iniabot kay Arya ang envelope na hawak nito. Para sa panggastos natin, kung kulang pa ay magsabi ka lang. May sobra pa sa ibinigay mo sa akin last month. Anya? Okay lang yan, mabuti ng sobra kaysa ang magkulang. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Bibigyan ako ng inay ko ng 2 makakasama pa rito. Ang isa ay tutor ni Danica. Ang isa ay makakatulong ni Kleng. Kaya kung balak mo nang magbalik sa Amerika ay libre ka na. Baunin mong mataos kong pasasalamat. Wika ng lalaki. Wala yun kuya. Ngayon ako naman ang may mahalagang sasabihin sa'yo. Ano yun, Arya? Tungkol saan?
Tanong nito. Tungkol sa'yo kuya. Nakikita kong pinababayaan mo na ang sarili mo. Napabuntong hininga si Daniel. Masakit pa rin, Arya, na maiwan ang pinakamamahal. Padaing ang tinig nito. Sino bang hindi nasaktan pero mali namang parusahan mong iyong sarili kuya? Tell me, anong gagawin ko para makalimutan ko si Ana? Hirap na ako. Ngilid ang luhang nagsusumamo si Daniel. Ang isipin mo't bigyan ng atensyon ay sina Danica at Dandy kuya. Kailangan kanila at ang pagmamahal mo. Hindi habang panahon ay narito ako. Tumango si Daniel. Bata ka pa kuya, mag-asawa kang muli. Pumili ka lamang ng babaeng mamahalin at pagmamalasakitan ng mga pamangkin ko. Napatingin si Daniel sa hipag. Arya. Sorry kuya kung may panghihimasok ang sinabi ko. Pero mahal ko ang mga bata. Mahal din kita. Para na kitang kapatid, lalo't wala na si ate. Tumango ang lalaki. Naiintindihan ko. Ang gusto ko lang malaman mo na walang babaeng maaari pang pumalit sa puso ko kay Ana. Hindi ko pa kayang magmahal. Ang gusto ko ay ayusin muna ang aking sarili at ang mga bata. Kaya lalong dapat mong tigilan ng alak at pagpupuyat. Makasasama sa'yo. Paano na ang mga anak mo kung magkakasakit ka? Ikaw na lang ang naiwan sa kanila. Sabi mo nga'y may sarili rin akong buhay. Ikaw lamang ang aasahan ng mga bata. I've got your point. Pabayaan mo't sisikapin kong alisin ang alak. Salamat kuya kung pahahalagan mo ang payo ko. Kailan ang balak mong magbalik sa abroad? Pagkuway tanong ni Daniel. Pag nakita ko nang hindi mo na sinisira ang sarili mo kuya, kapag alam ko maaari ko na silang iwan sa'yo na hindi ako mag-aalala pa na baka mapabayaan mo sila. Salamat uli, Arya. Tumayo na ito at nagbalik na sa kwarto. Gumaan ang dibdib ni Arya pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon. Maliwanag na sinabi ng kanyang bayaw na wala na itong hangad na palitan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, kung may habilin man si ate Ana niya na gaya ng pakiusap nito sa kanya, hindi na magkakaroon ng katuparan iyon. Malilibre na siya sa isang pangako na talagang napakahirap tuparin. Mula na mag-usap sila ni Daniel, napansin ni Arya na lagi nang umuuwi ng maaga si Daniel at hindi nalasing. Uminom man ito ay pampatulog na lang. Natutuwa ako, Ma'am Arya. Pinakinggan kayo ni Sir Daniel. Siya na nga magtuturo sa dalawa ng kanilang leksyon kung gabi. Anong kasambahay? Nakita ko nga, Kleng. Ibig sabihin, pwede na akong umuwi sa amin at maghanda-handa na sa pagbabalik sa Amerika. Tugon naman niya. Paano si James, Ma'am Arya? Si James? Sasabay raw siya sa akin sa pagbabalik sa Amerika. Ako lang daw ang kanyang hinihintay. Nako, Mama, malaki pang pagkakataon ninyo para masilo si James. Baka tuluyan na siya ma-develop sa inyo dahil wala na naman si Ma'am Ana. Kleng ha, binibigyan mo ako ng pag-asa. Maniwala kayo sa akin, baka isang araw ay magulat pa kayo. Pero alam nyo, kung ako sa inyo magpa-flirt ako sa kanya para mapabilis ang proseso ng kanyang ayaw pang pakawalang damdamin para sa inyo. Panunulsol pa ni Kleng. Ang lakas ng tawa ni Arya. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang kapatid ay ngayon lang siya napatawa ng ganoon. Kleng, sa edad mong yan nagugulat ako sa mga obserbasyon mo sa buhay at komento. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa mga payo mo. Salamat, Ma'am Arya, pero wala namang mawawala kung susubukan ninyo. Kung maghihintay pa kayo na siya ang magkusa baka mas mabilis pa sa inyo na makakita kay James sa isang good catch ay maunahan pa kayo. Sayang ang mga pinaghimutok ninyo ng matagal ding panahon. Tila naman nagdilang anghel si Kleng dahil kinagabihan. Habang bisita niya si James ay may sinabi itong hindi inaasahan. Matagal ko nang kinikim-kim ito, Arya. Mahal kita. I love you. Ikaw lang ang tanging babaeng nakita kong hihigit kay Ana. Sabi ng binata. James! Malakas na bulalas ni Arya sa hindi inaasahang pagtatapat nito. Nagpatuloy ang lalaki. Mula nang makita kita sa New York, hindi ko lang agad masabi sa'yo. Gusto ko ring makatiyak sa sarili ko. Kaya tumagal ng ganito.
Ilang beses lumunok si Arya para alisin ang nakabarang kung ano sa lalamunan. James, hindi ko inaasahan ito. Gusto kong isipin mo na mula ngayon. Sa tagal naman siguro ng pagkakakilala natin ay madali mong mapagpapasyahan. Ayaw kong ako ang humula kung gusto mo ako o hindi. Mas gugustuhin kong marinig mula sa iyo, Arya. Kung pareho ba tayo ng nararamdaman? Nauutal na sabi ni James. Sumasamo ang mga mata nito. Ang pagkabigla ay unti-unting napawi. Dahan-dahang napangiti si Arya. Mahirap magkaila ng tunay na nasa kalooban, James. Napalunok si James. Ang ibig bang sabihin niyan ay oo na? Maganda ang ngiti nito. Umirap si Arya. Ayaw mo yata eh. Gusto mo pa yatang sagutin kita ng hindi. Arya! Masayang ginagap ni James ang dalawang kamay ng dalaga. Lumipat siya sa tabi nito. Salamat. Maraming salamat. Ipinapangako kong hindi ka magsisisi. Pakamamahalin kita habang buhay. Ang tagal kong hinintay ito, James. Sana'y hindi ka mabigo sa pag-ibig na maaari kong ibigay sa'yo. Baka hindi gaya ng inaasahan mo. Hindi, Arya. Tiyak na tiyak ko na ang sarili ko. Ikaw na ang babaeng hinahanap ko. Saka niyakap niya ang dalaga. Hinagka na mabilis sa mga labi. Aba, hindi ko alam na tagpuan na pala ng mga lovers ang sala ng bahay ko. Matigas na pahayag ni Daniel na nasa bungad ng pinto. Saka mabilis na nagtuloy sa kanyang kwarto. Ngunit nasa pintuan pa lang ay bumalik agad ito na parang may naalala. Hindi ko inaalis na ayoko lang na makita ng mga bata ang ganyang pangit na asal. Saka muli silang iniwan. Madilim ang mukha. Si James ang unang nakabawi. Tumayo ang lalaki. Kakausapin ko siya, Arya. Ayoko mag-isip siya ng masama sa'yo. James, wag na. Ako na makikipaglinawan sa kanya. Sa muli mong pagdalaw ay sa aming bahay ka na magpunta. Sa mga magulang ko. Halatang tinitimping galit ng dalaga. Nagpaalam na si James. Nangakong dadalaw sa sariling tahanan ng dalaga. Hindi na naghintay pa ng ibang pagkakataon si Arya. Kinatok ang pinto ng kwarto ng bayaw. Bumukas ang pinto at sumungaw si Daniel. Kuya, hindi ko gustong inasal mo sa harap ni James. Pwede bang mag-usap tayo? Mabuti pa nga. Nagpauna ito sa sala. Kanina sinagot ka na si James. Hindi ko binaboy kailanman ang tahanang ito na bahay rin ng aking kapatid. Binigyang laya lang namin ang aming pagkakasundo at hindi ako umaasta para ikahiya mo o pangit para sa mga pamangkin ko. Matigas ang kanyang tinig. Tiimbagang na hinarap siya ni Daniel. Ang mga anak ko nga pala. Alam mo bang may hiling sa akin si Ana? Na kung papalitan ko siya, ikaw ang pakakasalan ko. Alang-alang sa mga bata. Dahil mula na rin sa'yo na kailangang mapabuti sila. Mapangangalagaan ang kanilang kinabukasan. Naisip kong sundin ang kanyang habilin na alam kong sinabi rin niya sa'yo at nangako kang tutupad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa revelasyon ng bayaw. Kuya! Halos pabulong na bigkas niya. Nalilito at hindi alam kung ano ang sasabihin. Patakbong nagkulong sa kwarto ni Danica si Arya. Hindi niya mapigil ang pagagulkol. Ngayon pa namang nasa kamay na niya ang inaasam. Ang kaligayahan sa pag-ibig ni James ay saka pa gumawa ng desisyon ng ganoon ang kanyang bayaw. Nakasubsob siya sa kama at iyak ng iyak. Pumasok si Danica. Tita Arya, bakit po? May umaway ba sa inyo? Umiiyak siyang umiling. Siguro ang dad. Nakita ko siya galit. Lumabas, sumakay sa kanyang kotse. Hindi ako galit sa daddy mo. Nalulungkot lang ako dahil aalis na ako rito, Danica. Uuwi na ako sa amin. Kay grandma at grandpa. Pagkakaila niya, naupo at pinahid ang luha. Tita Arya, huwag kayong aalis ho. Wala na nga ang mommy namin, tapos aalis pa kayo. Saka nagsimula ng umiyak ito. Pumasok si Dandy. Bakit kayo umiiyak ni Danica, tita? May masakit ba sa inyo?
Kuya, alis na si Tita Arya, iiwan na tayo. Uuwi na daw siya sa kanila. Pagsusumbong ng bunso. Bakit ka iiyak? E di sabihin natin kay Dad na sasama na lang tayo doon. Hindi pwede, Dandy. Babalik na ako sa Amerika. Kailangan matuto na kayong mabuhay nang wala ang mami at ako. Nariyan ang daddy ninyo. Siya ang bahala sa inyo. Noon din ay naganda na si Arya sa pag-alis. Ipinagsisilid sa kanyang maleta ang mga damit niya at gamit. Pumasok si Kleng. Ma'am Arya, aalis na nga ba kayo ngayon? Sabi ni Danica. Umiiyak siya, ma'am. Pati na si Dandy. Kailangan na, Kleng. Babalik na ako sa Amerika. At siguro hindi na ako babalik pa rito. Hahanap-hanapin ko kayo. Namin ni na Danica at Dandy. Kung pwede lang pigilan kayo. Kayo rin. Kanina nang sagutin ko si James, akala ko'y dito ka nalang gugugulin ng mga nalalabi pang panahon ng pagkadalaga ko. Nagkamali ako, Kleng. Ma'am, ibig sabihin nag-propose na sa inyo si Sir James? Nawala ang lungkot sa mukha ni Kleng. Pero si Kuya Daniel sinira niya ang kaligayahan ko. Anong ibig ninyo sabihin, ma'am? Naguguluhang tanong ni Kleng. Ipinagtapat niya rito ang hiling ni Ana. At sa aming pamilya, ang hiling ng isang namatay at sinang-ayunan mo'y batas na magtatali sa iyo hanggang kamatayan. Umiiyak na naman si Arya. Abay, umalis na kayo. Umuwi na kayo uli sa Amerika. Doon ay hindi na kayo mahabol ng tradisyon na iyon o pamahiin. Anong kasambahay? Iyan din ang sinabi ko sa sarili ko, Kleng. Pero naisip ko ring susumbatan ako ng aking budhi, lalo na't may mangyaring di maganda sa mga bata. Kleng, ang hirap ng kalagayan ko. Ma'am, pag-isipan din ninyo, isanggunin ninyo sa inyong mama, baka may paraan pa. At iyon nga ang kanyang ginawa. Umuwi siya sa tahanan ng mga magulang. Bakit ka sumang-ayon sa ate mo, Arya? Ngayon ay binded ka na ng pangakong yon. Nasa iyo lamang ko ipagwawalang bahala mo ang iyong mga pangako sa hiling ng isang namatay. Malungkot na pahayag ni Aling Chona. Mapilit ang ate Ana, mama. Isa pa'y hindi ko alam na ang lalaking pinakamamahal ko'y mahal din ako. Hindi malulutas ng pagluha ang problema mo, Arya. Gawin mo ang inaakala mong mabuti. Sinadya niyang hindi tawagan o i-text si James habang pinag-iisipan ang kanyang gagawin. Para namang tukso na sumalit sa kanyang panaginip ang kanyang ate Ana. Umiiyak at nagmamakaawa. Sa kanyang pagising napahagulgol si Arya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya kayang baliwalain ang pangako niya sa kanyang ate Ana. Sukdulang ikamatay iyon ng kanyang puso. 3 araw bago dumalaw sa kanila si James, isang malungkot na Arya ang humarap sa kanya. Nawala ng sigla at kaligayahang taglay nito ng gabing iyon na nagkasundo sila. May problema ba, Arya? Napakagat-labi si Arya. Saglit na hindi malaman ang sasabihin. James, hindi ako pwedeng magmahal at pakasal sa iba. Umiiyak na sabi niya. Pero bakit? Ngayon pang nabuo na sa isip kong pakasal na muna tayo bago magbalik sa Amerika. Isinuwalat niya ang dahilan sa binata. Hindi ito pumapayag na mangyari ang pagtupad sa tradisyong iyon. Arya, makabago na ang panahon. Kahit magkapatid ay may kanya-kanyang buhay. Bakit kailangang itali mo ang iyong kaligayahan sa kanyang kahilingan? Hindi ko kayang bagabagin ako ng aking konsensya habang tayo magkasama. Hindi rin ako liligaya. Lalo't kung may mangyari sa mga bata, sisisihin ko ang laging sarili ko. Madadamay ka pa sa paghihirap ko. Hindi ako papayag. Kakausapin ko si Daniel. Inagaw na niyang minsan ang aking kaligayahan. Hindi ako papayag na maulit pang muli. Tumayo si James. May kumaluskos sa dakong pinto. Napalingon si Arya. May kung anong lakas ay lumingon din si James. Si Daniel ang nasa pinto. Hindi mo na ako kailangang hanapin pa, James. James, samo ni Arya. Nakapagdesisyon na ako. Kalimutan mo na ako. Marami pang babae na mas bagay sa'yo. Pakiusap ng dalaga. Daniel. Simula ni James. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay at ngumiti. Kaya nga ako narito para sabihin kay Arya na dapat nang maitakda ang kasal para
Hindi na natapos ni Daniel ang sasabihin dahil biglang sinugod ito ni James. Isang malakas na suntok ang pinadapos sa panga nito, sinundan sa mata. Bulagta si Daniel. "James, ano ba? Tigilan mo si Kuya Daniel!" Sigaw ni Arya. Marahas na napalingon si James kay Arya. Sa lubong ang kilay. Arya, akala ko pa naman ay mahal mo akong talaga. Saka nagmamadaling humangos palabas. Mabilis na tumayo si Daniel. Sinundan si James. Napatili si Arya. Gaganti ang kanyang bayaw kay James. Hindi siya papayag na lumala pa ang pangyayari. Susunod sana siya pero nakita niyang magkaharap ang dalawang lalaki. Kumukumpas si Daniel. Parang nagpapaliwanag. Napatda si Arya. Lalo na nang pagkalipas ng ilang sandali magkaakbay na ang dalawa pabalik. Nakangiti sa kanya. "Kuya! James!" Nagkatinginan ang dalawang lalaki at pagkuway nagkangitian. Si Daniel ang unang nagsalita. Arya, ang sabi ko, kailangang may takda ang kasal para matahimik na ang lahat. Ang kasal ninyo ni James, hindi ka sa akin pakakasal. Nabigla lamang ako noon dahil binangungot ako at nakita ko si Ana sa panaginip ko. Umiiyak. Nagpapaalala sa pinangako ko na isang hindi makatwirang pagtupad sa isang maling tradisyon. Paliwanag ni Daniel. Umaliwalas ang mukha ni Arya. "Kuya!" Naluluhang sambit niya. Nagpatuloy si Daniel. Sa 3 araw na nagdaan, wala akong ibang ginawa kundi isipin kung tama ba. Natuparin natin yon dahil lamang sa isang pangako. At ito ang nakuha kong sagot. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang palitan si Ana sa buhay ko. At hindi tamang masira ang buhay mo. Ang pag-iibigan ninyo ni James nang dahil lamang sa pangako mo kay Ana. Lumuluhang napatitig si Arya kay Daniel pagkatapos ay kay James. Yumakap ang dalaga sa nobyo at pagkuway sa kanyang bayaw. "Maraming salamat, Kuya." Aniya. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo sa mga naitulong mo sa aming mag-aama. Tugon ng lalaki. Hinawakan nito sa balikat si James. Sagot ko ang lahat ng gastos sa kasal ninyo. Kung pwede nga lang sana na wag na kayo magbalik pa sa ibang bansa. Para naman kahit paano'y may inang gagabay sa mga bata. Daniel, bata ka pa. Bakit hindi ka mag-asawang muli? Hindi na siguro, James. Parang hindi ko na kaya magmahal pa sa iba. Magiging unfair sa kahit sinong babae. Laging hahanapin ko sa kanya ang aking si Ana. Nang biglang dumating si Aling Chona, nakita agad ang black eye ni Daniel at namabagang panga. "Ano bang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo, Daniel?" Tanong agad nito. Ngumiti si Daniel. Nang dahil sa pag-ibig, ma. Tumingin si Aling Chona kay Arya. Kay James, nagbalik kay Daniel. "Hindi ko maintindihan." Inakbayan ni Daniel ang biyanang babae. Mama, magkakamanugang na kayo uli. Anito sabay tingin sa magkasintahan. Napatutop na bibigang matanda. Si James pero ang pangako, ang habilin. Umiling ang manugang. Ililibing na natin, Mama, para lumigaya ang lahat. Ngayong wala na si Ana, ayoko na magmahal pa. Mabubuhay na lamang ako para sa aming mga anak at sa maliligaya naming nakaraan. Daniel, hinagkan ng lalaki sa noo ang biyanang babae. Tulungan na lamang ninyo ako para maging maayos ang magpapalaki kina Danica at Dandy. Ilang buwan ang lumipas, idinaos ang kasal ni na James at Arya. Ang best man ay si Daniel, ang ring bearer ay si Dandy at ang flower girl naman ay si Danica. Hindi na nagbalik ng Amerika ang mag-asawa at nanirahan na lamang dito sa Pilipinas. Nakabili sila ng bahay na malapit sa bahay ni na Daniel at ng mga bata. Si Arya ang pumalit sa posisyon ni Ana sa ospital na pinaglilingkuran nito. At si James naman ay nagtatrabaho bilang accountant sa kumpanya ni na Daniel. Isang taon pa ang lumipas. Magkatulong si na James at Daniel nang isugod nila sa ospital si Arya. Manganganak na ito. Isang malusog na sanggol na babae ang iniluwal nito
na isinunod nila sa pangalan ng namayapang kapatid nito. Si Anna, ang bunga ng pag-iibigan ni na James at Arya.